Wow, Charmaine. Ang ganda naman ng bag mo. Bago ba yan? Napangiti si Charmaine nang marinig ang tanong ni Karen habang papasok sila sa kanilang silid-aralan. Oo. Regalo lang sa akin ng daddy ko. Sagot niya habang pilit na pinapakitang normal lamang iyon. Sa totoo lang, hindi bago ang bag. Nabili lamang iyon ng kanyang ina sa ukay-ukay noong nakaraang linggo. Maingat na nilinis ni Aling Delia ang bawat bahagi nito hanggang sa magmukha itong bago. Ngunit para kay Charmaine, mas madaling magsinungaling kaysa aminin ang katotohanan. Senior high school na siya at nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa tulong ng scholarship. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay nagmumula sa mga pamilyang may kaya sa buhay. Madalas nilang pag-usapan ang kanilang mga bakasyon, mamahaling gadgets at mga paboritong restaurant. Sa tuwing nakikinig si Charmaine sa kanilang usapan, pakiramdam niya ay napakaliit niya. Lumaki siyang walang ama. Ang kanyang ina na si Aling Delia lamang ang nagsumikap upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Naglalabada ito sa iba't ibang bahay at kung minsan ay tumatanggap pa ng plantsahin upang madagdagan ang kanilang kita. Ngunit hindi iyon alam ng kanyang mga kaklase. Sa kanilang paningin, anak siya ng isang negosyanteng madalas bumiyaya sa ibang bansa. Isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Charmaine, saan kayo nagbakasyon noong summer? Tanong naman ni Luisa habang naghahanda ang kanilang guro. Mabilis siyang napaisip. Sa Cebu lang. Doon kasi may ka-meeting si daddy kaya sumama kami. Ay wow, nakapag-Cebu ka na pala. Inggit na sabi ni Karen. Napangiti lamang siya. Sa loob-loob niya, hindi pa nga siya nakakasakay ng eroplano kahit minsan. Lalong lumakas ang kanyang loob nang mapansin niyang humahanga sa kanya ang mga kaklase. Hindi na siya ang simpleng scholar sa klase. Isa na siya sa mga kinakausap at inaaya sa mga grupo. Ngunit bawat papuring natatanggap niya ay may kasamang kaba. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung malaman nilang ang kanilang maliit na bahay ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping yero? Paano kung malaman nilang ang kanyang ina ay isang labandera lang pala? Pag-uwi niya ng hapong iyon, nadatnan niya si Aling Delia na nagbabanlaw ng mga damit sa harap ng bahay. Anak, kumain ka na ba? Nakangiting tanong nito. Opo. Maikling sagot niya. May natanggap pala akong dagdag na labada, anak. Makakabili na tayo ng bagong sapatos mo. Ngumiti si Aling Delia na tila masaya sa magandang balita. Ngunit hindi natuwa si Charmaine. Sa halip ay nakaramdam siya ng hiya nang makita ang mga kamay ng kanyang ina na magaspang na at puno pa ng bakas ng detergent. Nay, huwag kang tumambay dyan sa harapan kapag uwian namin. Bigla niyang sabi. Natigilan si Aling Delia. Bakit naman anak? Basta po nay, ayoko lang. Hindi na siya nagpaliwanag at agad na pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Aling Delia na nagtataka. Sa loob ng munting silid, naupo si Charmaine sa gilid ng kama. Napatitig siya sa kisame habang iniisip ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Gusto niyang maging katulad ng kanyang mga kaklase. Gusto niyang maranasan ang buhay na walang kahirapan. At para mangyari yon, handa siyang magkunwaring ibang tao. Hindi niya namalayang habang pilit niyang pinubuo ang imahe ng isang perpektong buhay, unti-unti rin niyang itinatanggi ang buhay na buong pusong ipinaglalaban ng kanyang ina, para lamang sa kanya. At yun ang simula ng mga kasinungalingang kalaunan ay babalik upang sugatan siya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Lumipas ang mga linggo at lalong naging malapit si Charmaine kina Karen, Luis at Martina. Madalas silang magkakasama tuwing recess, lunch break at maging sa paggawa ng mga proyekto. Para kay Charmaine, isa itong bagay na matagal na niyang pinapangarap, ang mapabilang sa isang grupo ng mga estudyanteng sikat at hinahangaan sa kanilang paaralan. Ngunit kasabay ng paglapit niya sa kanila,
ay ang pagdami rin ng kanyang mga kasinungalingan. Isang tanghali, habang kumakain sila sa cafeteria, masayang nagkikwentuhan ng magkakaibigan patungkol sa kanilang mga plano sa semestral break. Ako, baka mag-Hong Kong kami. Sabi ni Karen habang sumisip-sip ng juice. Kami naman sa Singapore. Dagdag ni Martina. Napatingin sila kay Charmaine. Eh ikaw, Charmaine? Tanong ni Luisa. Saglit siyang natigilan. Hindi pa sure eh. May pala kasi si Daddy na mag-Japan. Kapag natuloy ang business meeting niya, sasama kami. Ay, ang saya naman. Sabi ni Karen. Napangiti na lamang si Charmaine kahit alam niyang wala ni isa sa mga sinabi niya ang totoo. Sa bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig, pakaramdam niya ay lalo siyang tinatanggap ng kanyang mga kaklase. Ngunit habang tumatagal, lalo rin siyang nahihirapang tandaan ang lahat ng kanyang mga imbentong kwento. Minsan ay sinabi niya na nasa Canada ang kanyang ama. Sa ibang pagkakataon naman ay nasa Dubai daw ito. May mga araw ring nakakalimutan niya ang dati niyang sinabi. Kaya't napansin ni Luisa ang kanyang pagkalito. Akala ko ba nasa Canada ang daddy mo? Tanong nito. Munti ka nang mapatigil si Charmaine. Lumipat kasi siya. Madalas talaga siyang bumiyahe. Buti na lamang at hindi na ito nagtanong pa. Pag-uwi niya sa bahay ng gabing iyon, nadatnan niyang nakaupo si Aling Delia sa lumang mesa habang binibilang ang kinita niya sa maghapong paglalaba. May ilang barya at kusot na perang papel sa ibabaw ng mesa. Anak, may project pa kayo? Baka kailangan mo ng dagdag ng baon ha? Sabi ng kanyang ina. Meron po. Agad namang iniabot ni Aling Delia ang ilang perang pinaghirapan niya. Tanggapin mo na anak, para hindi ka mahirapan. Tahimik na kinuha iyan ni Charmaine. Napansin niyang nangingitim na ang mga kuko ng kanyang ina sa kakakusot ng damit. Ang mga kamay nito ay magaspang at puno ng maliliit na sugat. Ma? Bigla niyang tawag. Bakit anak? Hindi po ba kayo napapagod? Ngumiti si Aling Delia. Sa totoo lang ay napapagod anak, pero nawawala lahat kapag naisip kong nag-aaral ka ng maputi. Natahimik si Charmaine. Ma, hindi mo ba naisip na maghanap ng ibang trabaho? Marangal naman ang trabaho ko anak. Hindi man malaki ang kita. Malinis naman ang konsensya ko. Napayuko siya. Hindi mo kailangang ikahiya kung ano tayo anak. Malumanay na dagdag ng kanyang ina. Mas nakakahiya ang magsinungaling kaysa maging mahirap. Parang tinamaan siya sa mga salitang iyon. Ngunit sa halip na makinig, pinili niyang isang tabi ang sinabi ng kanyang ina. Kinabukasan, muli siyang nagsuot ng maskarang matagal na niyang binuo. Muli siyang umiti. Muli siyang nagkunwaring mayamang estudyante. Muli siyang nagsinungaling. Hindi niya alam na habang patuloy niyang itinatayo ang mundong gawa sa mga kasinungalingan, unti-unti na rin itong nagkakaroon ng mga bitak. At darating ang araw na hindi niya na ito kayang takpan pa. Isang araw na magsisimula sa isang simpleng paanyaya mula sa kanilang kaklasing si Martina. Isang paanyayang magbabago sa takbo ng kanyang buhay at maglalantad sa katotohanang pilit niyang itinatago. Guys, sa bahay na lang tayo gumawa ng research sa Sabado. Masayang pahayag ni Martina habang nagliligpit sila ng kanilang mga gamit matapos ang klase. Napatingin kaagad sina Karen at Luisa sa kanya. Talaga? Ayos yan, sabi ni Karen. Pwede rin tayong mag-banding pagkatapos, dagdag ni Luisa. Ngumiti si Martina. Sige, ipapaluto ko kayo ng merienda. Matagal na rin kayong gustong makita ni Mami eh. Mas lalong natuwa ang grupo. Lahat maliban kay Charmaine. Nang marinig niya ang lugar ng subdivision kung saan nakatira si Martina, tila may malamig na tubig na ibinuo sa kanyang katawan. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na yon. Doon kasi nagtatrabaho ang kanyang ina tuwing may labada. Maraming mayayamang pamilya sa subdivision iyon. Minsan ay umaalis si Aling Delia ng madaling araw at gabi nang nakakauwi dahil sa sunod-sunod ang kanyang mga pinapasukang bahay. Tahimik lamang si Charmaine
habang nag-uusap ang mga kaklase. Charmaine, sasama ka naman di ba? Tanong ni Martina. Napilitang ngumiti si Charmaine. Oo naman. Pero sa loob-loob niya, umaasa siyang sana ay hindi nakatoka ang kanyang ina sa bahay ng sino man sa subdivision na yon sa araw na yon. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang nadatnan si Aling Delia na naglalabas sa likuran. Ma? Tawag niya. Bakit anak? May pasok ka ba sa Sabado? Oo anak, maraming ang labada sa isang bahay sa Green Hills Subdivision eh. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Charmaine. Saang bahay po? Hindi ko kabisado ang numero anak, basta't bahay ng isang pamilyang Santos. Mababait naman sila anak. Hindi niya alam ang apelyido ni Martina, kaya hindi siya nakasigurado kung yun nga ang bahay nila. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Maraming bahay sa subdivision na yon. Maliit lang ang posibilidad na magtagpo sila. O siya anak, bakit mo pala natanong? Wala po. Mabilis siyang tumalikod upang hindi mahalata ang kanyang pag-aalala. Dumating ang Sabado. Maaga pa lamang ay naghahanda na si Charmaine. Pinili niya ang pinakamaganda niyang damit na inipon pa niya mula sa mga ukay-ukay na binili ng kanyang ina. Pagdating niya sa gate ng subdivision, nadatnan niya na naroon sina Karen at Luisa. Ang ganda mo naman ngayon? Biro ni Karen. Siyempre. Natatawang sagot niya, kahit pilit lamang. Ilang minuto pa ay dumating na si Martina upang sunduin sila. Habang naglalakad sila papunta sa bahay, hindi maiwasang mamanghanin na Karen at Luisa sa malalaking bahay na kanilang nadadaanan. Pagdating nila sa bahay nila Martina, lalo silang napahanga. Napakalawak ng bakuran. May 2 sasakyan sa garahe at may maliit pang hardin sa gilid. Grabe, para akong nasa TV. Natatawang sabi ni Karen. Naglibot muna sila bago nagsimulang gumawa ng kanilang research project. Masaya ang lahat. Ngunit si Charmaine ay hindi mapakali. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Maya-maya, nag-iiya si Martina. Halika, ipapakita ko sa inyo ang likod ng bahay. Doon madalas mag-relax si Mami. Sabay-sabay silang sumunod. Habang papalapit sila sa likurang bahagi ng bahay, napansin ni Charmaine ang ilang sampayan ng damit. Bigla siyang kinabahan. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat hakbang. At nang tuluyan silang makarating sa likuran ng bahay, tila huminto ang kanyang mundo. May isang babaeng nakayuko habang nagkukusot ng mga puting kumot sa malaking palanggana. Pamilyar ang bawat galaw nito. Pamilyar ang damit. Pamilyar ang boses. Dahan-dahang lumingon ang babae. Nanlaki ang mga mata nito. Charmaine? Parang naubusan ng hangin si Charmaine. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Sapagkat ang babaeng nakatayo sa harapan niya ay walang iba kung hindi ang kanyang ina, si Aling Delia. Sa sandaling iyon ay alam niyang ang mundong matagal na niyang binuo gamit ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Napatigil ang lahat, maging sina Karen, Luisa at Martina ay nagtaka sa paraan ng pagtitig ng babaeng naglalaba kay Charmaine. Tahimik na nagkatitigan ng mag-ina. Naniga si Charmaine sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Bumalik sa kanyang isip ang lahat ng kasinungalingang sinabi niya sa mga kaklase. Ang ama niyang negosyante, ang mga bakasyong hindi naman nangyari, at ang buhay na ipinakita niyang malayo sa kanyang tunay na kalagayan. Charmaine? Muling tawag ni Aling Delia. Napansin ni Martina ang kakaibang tensyon. Magkakilala kayo? Tanong nito. Hindi kaagad nakasagot si Charmaine. Pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya ang buong mundo. Mabilis siyang nag-isip. Pwede pa niyang itanggi. Pwede pa niyang sabihing nagkamali lamang ang babae. Pwede pa niyang iligtas ang sarili sa kahihiyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, masayang ngumiti si Aling Delia. Anak, ikaw pala yan. Parang kidlat na tumama ang mga salitang iyon. Biglang natahimik ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Karen at Luisa. Maging si Martina
ay napabuntong hininga sa pagkabigla. Anak? Mahinang ulit ni Karen. Napatingin silang lahat kay Charmaine. Wala na siyang mapagtataguan. Wala na siyang maidadahilan. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ni Aling Delia nang makita ang reaksyon ng anak. Napansin niyang namumutla ito. Charmaine, anak? Mahinang sambit niya. Nay? Nanginginig na sagot ni Charmaine. Nagkatinginan ng magkakaibigan. Siya ang mama mo? Tanong ni Luisa. Hindi kaagad nakasagot si Charmaine. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Akala ko ba may negosyo ang parents mo? Tanong ni Karen. Akala ko rin nasa ibang bansa ang daddy mo. Dagdag ni Martina. Bawat tanong ay parang matalim na kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Tahimik siyang yumuko. Wala na siyang maisagot dahil alam niyang totoo ang lahat ng kanilang hinala. Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Napabuntong hininga si Luisa. Charmaine, bakit kailangan mong magsinungaling? Hindi siya makatingin sa kanila. Naramdaman niya ang matinding hiya. Masigit pa roon, nararamdaman niya ang sakit na makita ang sariling ina na nakatayo sa harap niya habang unti-unting nalalaman ng lahat ang katotohanan. Nilingon niya si Aling Delia. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ito nagsasalita, hindi ito nagagalit, ngunit alam niyang nasasaktan ito. At lalo siyang nasaktan nang malaman niyang ilang beses niyang ikinahiya ang kanyang ina. Ilang beses niyang itinago kung ano ang trabaho nito. Ilang beses niyang ipinaramdam dito na hindi siya proud na maging anak nito. Pasensya na po, mahinang sabi ni Aling Delia habang nakatingin sa mga estudyante. Hindi ko po alam na magkakaklase kayo. Lalong yumuko si Charmaine. Pakiramdam niya ay gusto niya nang lamunin ng lupa. Gusto niya nang maglaho. Hindi niya kinaya ang mga tingin ng kanyang mga kaklase. Hindi niya kinaya ang kahihiyan. At higit sa lahat, hindi niya kinaya ang bigat ng kanyang konsensya. Mabilis siyang tumalikod. Charmaine, tawag ni Martina. Ngunit hindi na siya uminto pa. Tumakbo siya papalabas ng bahay. Tumakbo siya palabas ng subdivision. At habang tumatakbo, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, hindi dahil nabuking ang kanyang mga kasinungalingan kaya siya umiiyak, kung hindi dahil nakita niya ang sakit sa mukha ng isang taong buong buhay ay nagsakripisyo para sa kanya. Walang iba kung hindi ang kanyang ina. At sa gabing iyon, habang mag-isang umiiyak si Charmaine sa kanilang munting bahay, hindi niya alam kung papaanong haharapin ang kanyang mga kaklase. Ngunit mas hindi niya alam kung papaanong haharapin ang kanyang ina. Matapos niyang halos itanggi ang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya ng buong puso. 3 araw na hindi pumasok si Charmaine sa paaralan. Sa loob ng 3 araw na yon, halos hindi siya lumabas ng kanilang bahay. Hindi niya binubuksan ang kanyang cellphone at hindi rin niya sinasagot ang mga mensaheng ipinapadala ng kanyang mga kaklase. Sa tuwing maaalala niyang nangyari sa bahay ni Martina, muli siyang nilalamon ng hiya. Pakiramdam niya ay wala nang gustong makipagkaibigan sa kanya. Pakiramdam niya ay wala nang maniniwala sa kanya. Ngunit higit sa lahat, hindi niya matanggap ang ginawa niya sa kanyang ina. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Isang gabi, habang pinagmamasdan si Aling Delia na naghahanda ng hapunan. Mula nang mangyari ang insidente, kapansin-pansing naging tahimik ang kanyang ina. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito nanunumbat, hindi rin ito binabanggit ang nangyari. At yun ang lalong nagpabigat sa damdamin ni Charmaine. Mas gugustuhin pa niyang pagalitan siya nito kesa taratuin siya ng ganon kabait. Anak, kumain ka na ba? Malumanay na sabi ni Aling Delia. Opo. Tahimik silang kumain. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Matapos ang hapunan, lumabas si Charmaine upang magpahangin sa may bintana. Mula roon ay narinig niya ang boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosa. Delia, kamusta ka na? Narinig ko ang nangyari. Napahinto si Charmaine. Hindi niya sinasigyang mapakinggan ang kanilang pag-uusap.
Napabuntong hininga si Aling Delia. Ayos lang naman ako. Hindi ka ba nasaktan? May ilang segundong katahimikan. Siyempre nasaktan ako. Sagot ni Aling Delia. Nanay lang din naman ako. Parang may kumurot sa puso ni Charmaine. Pero hindi ko siya masisisi ng lupusan. Pagpapatuloy ng kanyang ina. Bata pa siya. Siguro ay gusto lang niyang matanggap siya ng kanyang mga kaibigan. Pero halos ikahiyakan niya. Narinig ni Charmaine ang mahinang pagtawa ni Aling Delia. Anak ko pa rin siya, kahit ano pa ang mangyari. Napapikit si Charmaine habang tumutulo ang kanyang mga luha. Alam mo, Rosa, sabi pa ni Aling Delia. Kahit kailan, hindi ko ikinakahiya ang anak ko. Sa katunayan, ipinagmamalaki ko pa siya. Talaga? Oo, matalino ang anak ko. Mabait siya at alam kong darating ang panahon na maiintindihan niya ang lahat ng sakripisyo ko. Hindi na napigilan pa ni Charmaine ang kanyang sarili. Tahimik siyang napahagulgol. Naalala niya ang mga umagang maagang umaalis ang kanyang ina para magtrabaho. Ang mga gabing umuwi itong pagod na pagod at masakit ang katawan. Ang mga pagkakataong inuuna nito ang kanyang pangangailangan kaysa sa sarili. Minsan pa nga ay nahuli niyang tinapay lamang ang kinakain ng kanyang ina habang siya ay may maayos na pagkain. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang isinakripisyo nito. At siya, imbes na ipagmalaki ang kanyang ina, kinahiya niya pa ito. Hindi na siya nakatiis pa. Lumabas siya ng silid at agad na lumapit kay Aling Delia. Nagulat ang kanyang ina nang makita siyang umiiyak. Anak? Lumuhod si Charmaine sa harapan nito. Nay, patawad po. Tuluyan na siyang napahagulgol. Patawad po sa lahat ng kasinungalingan ko. Patawad din po kung ikinahiya ko kayo. Nanginginig ang kanyang boses habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ko po dapat ginawa yun. Tahimik na tumulo rin ang luha ni Aling Delia. Dahan-dahan itong hinawakan ng mukha ng anak. Tahan na anak. Hindi ko po kayo pinahalagahan, Nay. Hindi totoo yan. Sagot nito. Nasaktan ako, oo. Pero mas masasaktan ako kung habang buhay mong dadalhin ang pagkakamaling yan. Mahigpit na niyakap ni Charmaine ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi siya naiiya sa mga kamay nitong magaspang dahil sa trabaho. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang mga iyon. Sapagkat bawat sugat, bawat kalyo, at bawat bakas ng pagod sa mga kamay ng kanyang ina ay patunay ng pagmamahal na hindi kailanman matutumbasan ng anumang kayamanan. At sa gabing iyon, nagpasya si Charmaine na itigil na ang pagtatako. Handa na siyang harapin ang katotohanan. Handa na siyang harapin ang kanyang mga kaklase. At higit sa lahat, handa na siyang ipagmalaki ang kanyang ina. Matapos ang ilang araw na pagliban, muling pumasok si Charmaine sa paaralan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ramdam niya ang kaba sa bawat hakbang. Maraming estudyante ang napapatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanilang iniisip. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magtago. Ngayong araw, harapin niya ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Pagpasok niya sa silid-aralan, agad na natahimik ang ilan sa kanyang mga kaklase. Nakita niya sina Karen, Luisa, at Martina na nakaupo sa kanilang mga upuan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng klase, kusang loob siyang tumayo sa harapan ng silid. Pwede bang magsalita sandali? Nanginginig niyang tanong. Tumango ang kanilang guro. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Alam kong marami sa inyo ang nasaktan at nadismaya sa akin. Tahimik ang buong silid. Gusto ko lang humingi ng tawad. Nagsimula ng mangilid ang kanyang mga luha. Nagsinungaling ako patungkol sa tunay kong buhay. Nagsinungaling ako patungkol sa pamilya ko. At ginawa ko yun dahil natakot akong hindi niyo ako tanggapin kapag nalaman niyong mahirap lang talaga kami. Yumuko siya. Akala ko kasi ang halaga ng tao ay nakabase sa pera.
sa bahay, at sa estado ng buhay. Tumigil siya sandali. Pero mali ako. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang kanyang binibitawan. Ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang ikahiyang sarili kong ina. Isang ina na ginawa ang lahat para maitawid ako sa pag-aaral. Tahimik na nagpahid siya ng luha. Hindi ko hinihingi na patawarin niyo ako. Pero gusto kong malaman ninyo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Pagkatapos niyang magsalita, ay muli siyang umupo. Ilang segundo ang lumipas. Walang nagsasalita hanggang sa tumayo si Luisa. Charmaine, Napatingin siya rito. nasaktan kami sa pagsisinungaling mo. Napayuko si Charmaine. Pero hindi dahil mahirap kayo. Nagulat siya. Ang totoo, wala naman sa amin ang may pakialam kung mayaman ka o hindi. Tumango naman si Karen. Tama siya. Ang nakasakit lang ay hindi mo kami pinagkatiwalaan sa katotohanan. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Charmaine. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi yun luha ng kahihiyan. Luha iyon ng pag-unawa. Lumapit si Martina at ngumiti. Alam mo, sobrang bilib pa nga ako sa mama mo eh. Nagtatrabaho siya ng marangal at hindi lahat kayang gawin ang ginawa niya para sa anak. Hindi na napigilan pa ni Charmaine ang kanyang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang ginhawa ang bawat luha. Unti-unti ring bumalik ang kanilang pagkakaibigan. Hindi man agad-agad, pero natutunan nilang muling magtiwala sa isa't isa. Mula noon, hindi na muling nagsinungaling pa si Charmaine patungkol sa kanyang buhay. Sa halip, mas pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral. Mas nagsumikap siya upang masuklian ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang araw ng pagtatapos ng senior high school. Isa si Charmaine sa mga estudyanteng may mataas na karangalan. Habang tinatawag ang kanyang pangalan sa entablado, malakas ang palakpakan ng buong gymnasium. Ngunit bago siya bumaba, humingi siya ng pahintulot na magsalita. Lumapit siya sa mikropono. Ang medalya pong ito ay hindi lamang para sa akin. Tahimik na nakinig ang lahat. Para po ito sa isang taong buong buhay na nagsakripisyo para sa akin. Napatingin siya sa audience. Nakita niya si Aling Delia na nakaupo sa pinakaharap. Simple lamang ang suot nito. Ngunit puno ng pagmamalaki ang mga mata. Ma, Umiiyak niyang sabi. salamat po. Salamat dahil hindi niyo ako sinukuan. Kahit dumating ang panahon na ikinahiya ko kayo. Napaluha si Aling Delia. Ngayon ko po nauunawaan na hindi kahirapan ang dapat na ikahiya. Ang dapat na ikahiya ay ang hindi pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal sa atin. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Habang bumababa si Charmaine mula sa entablado, mahigpit niya itong niyakap. At sa yakap na yon, tuluyan nang nawala ang lahat ng hiya, takot at kasinungalingan na minsang bumalot sa kanyang puso. Sapagkat natuklasan niya ang isang katotohanang higit na mahalaga kesa sa anumang kayamanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kung hindi sa pagmamahal, sakripisyo, at katapatan ng mga taong handang ibigay ang lahat para sa atin. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kahirapan ay hindi kailanman dapat na ikahiya, lalo na kung ang kabuhayan ng pamilya ay bunga ng marangal na paghahanap buhay. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng kanyang pera, mamahaling gamit o katayuan sa buhay, kung hindi sa kanyang mabuting pagkatao, katapatan at pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ipinapakita ng kwento ni Charmaine na ang pagsisinungaling upang matanggap ng ibang tao ay maaaring magdulot ng pansamantalang paghanga. Ngunit kalaunan ay magdadala lamang ito ng kahihiyan at pagsisisi. Sa kabilang banda, ang pagtanggap sa sariling kalagayan at pagiging totoo sa sarili ay nagbubunga ng tunay na respeto at kapayapaan ng loob. Higit sa lahat, ang sakripisyo ng mga magulang ay hindi dapat ikinakahiya kung hindi ipinagmamalaki. Tulad ni Aling Delia,
Maraming magulang ang handang magtiis ng pagod at hirap upang mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang pinakamagandang paraan upang masuklian ang kanilang pagmamahal ay ang pahalagaan sila, igalang, at huwag kalimutang ipagmalaki kung sino sila. Maaaring maitago ang katotohanan sa loob ng ilang panahon, ngunit darating ang araw na ito ay mabubunyag, kaya mas mabuting mamuhay ng tapat kaysa magtayo ng pagkakataong nakabatay lamang sa kasinungalingan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.